What's up mga kap? Bumiyahe na naman tayo at sa pagkakataong ito, kasama pa rin natin ang ating minivan na si Payapa. Samahan nyo kaming tuklasin ng norte, kung saan marami kaming ibabahaging mga kwento, tulad ng pagpapablessing namin sa kanya. Nandun din na masiraan tayo, kumain ng masasarap na pagkain sa norte, at makipagkulitan na rin sa mga lokal. Siyempre, hindi mawawala ang pagsiswimming namin sa beach, pagkain sa tabing dagat, at nakaside trip pa tayo ng pasyal sa aming mga pamilya. Kaya talaga namang naging napakasaya ng biyahe namin itong Kapaskuhan. Dahil sa mga nakita naming magagandang tanawin, nasubukan din ang mag-camping sa isang lugar na napakalamig, at kung saan pa man kami napadpad ay sabay-sabay natin tuklasin. Kaya tara, biyahe tayo kasama si Payapa. Kano kaya abutin? Okay na? Okay na ba yan? Oo. What's up mga kap? Ayun nga, nabiyahe na tayo. Ngayon papunta kami ng Manawag. So ang mission natin ngayon ay para makapagpa-blessing, kasi halos 4 months na rin sa amin tong si Payapa pero hindi pa kami nakapagpa-bless. Huminto lang kami dito sa may San Simon bago pumasok ng NLEX. CR muna, tapos inat-inat na rin kasi maaga kami umalis 4:30. Kumbaga inot-inot lang yung biyahe, ayaw namin biglain kasi first time din namin nalalayo So samahan nyo kami. Yun mga kap, nakalabas na kami ng NLEX, SCTEX. So stop over muna kami dito sa may Tarlac City para mag breakfast. At yan, dito tayo sa McDo. Kain muna tayo. Writing our own story, let's go and make this what it's meant to be. Antok din yung mahabang stretch na ganun, na dire-diretso, haba ng Tarlac, hindi maubos. Do you feel your heartbeat? Do you feel the warmth beneath your feet? 'Cause you're standing next to me. Do you feel your heartbeat? Do you feel the warmth beneath your feet? 'Cause you're standing next to me. Nga pala, pagka gusto niyang tingnan yung video namin, nagbike kami mula Bulacan to Laon, nandyan sa description box yung link. Pangasinan na sa wakas. I'll meet you at the starting line. Don't you ever leave my side. We'll get there together. We'll get there together. If it takes all day or night, hand in hand we'll both arrive. Yeah, hand in hand we'll both arrive. Hand in hand we'll both arrive. Bilyasis na pero ito pa lang gas natin. mahigit
magpipick up lang. Blessing, boss. Ha? Magpapabless. Ay, magpapabless sa grade 7, sir. Sa loob ng simbahan. Saan po bandaan? Yesus ko lang kayo, dito lang, dandahan kayo sa one way. Pipilan nyo muna yun. One way. Kanila sa akin. Ginaguide kami ni Kuya. Namali kami ng pasok eh. Sa likod kami pinasok ni Waze. Sana umabot pa tayo kasi alam ko 10:30 yung last. One way nga. Kaya siya nagpapaano, alalan. Buti lang maliit yung minivan. Ito pala pila. Yan na yan. Diyos ko po. Mali yung pinadahanan natin sa likod. Hindi. Ano lang. Welta lang. Ayan. Real things yung family natin sa... Bali, 10 yung laman ng isang family. Magkano siya? 200 sa 200? Tatlo yung gagamit dito. Tatlo yun. 200 lahat? Isang tali po. Ay, 600. Apo, para Dami. kompleto nyo po yung para kompleto nyo yung dasal. Ang dami eh. Ito yung sticker na waterproof sa Kalawang. Ito na lang po. Isang bracelet lang, ma'am. Pang good luck mo, ma'am. Yung red, good health, money, yung pin. May pang bata din ako, ma'am. Ay, may dala po pala eh. So, May red magnet din. May St. Benedict din. Ma'am, kahit isang may ano lang bracelet po. ko lang, ma'am. May tagbe-20 lang, ma'am. May Kaya na. 20-20 lang. Sayang din, ma'am. Blessing ko. Pasensya na po. Kasi last blessing na yan. Ito na lang red magnet, sir, na manawag. 50 lang, sir. Ito na lang po. Sir, 50 lang. May image na lang manawag ko. Kamaya na lang daw po. Sir, last blessing na yan. Oh, paglabas Last na lang blessing daw. na yan. Para may pasok mo na. Hmm. May naman, sir, sa kanila. Sige po, okay na po dito. Di ba? Yun sa nagtatakbo na, nagka-200 naman siya sa'yo. Oo. Tapos ito naman. Ayan. Hindi, amo na itong ma-bless kasi para naman to sa ano eh. Oo. Sa sasakyan talaga eh. Bali, nabentahan kami kanina yung tumatakbo na si Kuya. So, nagbenta siya ng ganito. Ang isang tali nito, 200. Pero tatlong kulay siya, green, blue, tsaka red. Eh, iba-iba daw yun for different purpose. Tsaka wish nung dasal. Kaya lang, di naman namin kailangan yung ganun karami. Kaya eto, bumili na lang kami ng isa. Tapos yung isang kasama niya, eto binili. Ay, nagbenta rin sa amin ng 200 din. Eh, kinuha na lang din namin para matapos na. Tsaka kailangan din naman namin para sa sasakyan naman to. Kasi yung sasakyan naman talaga ang i-bless. So, ayun, napupog kami ng mga ano, ng mga vendors. Hindi mo na sila matatawag na scammers kasi meron naman silang binibigay talaga eh. Ma-hustle lang sila, hustler, mga hustler. So ayan, nakapila kami. Umabot naman kami sa last blessing. Ayan. Kasi nga lang alam namin 10:30. So hanggang alas 11 pa pala. Eto, napapasok na kami dun sa gate. Yung ito na yung pila ng mga magpapabless. Parang donation lang ata ito. Bigyan tayong sobre. Ito na yung loob. Na, ikaw na. Ayan o. Blessing of vehicles. May problema pa tong minivan natin o. May tumutulong lang. Hindi ko alam saan galing. Parang dito. Hindi ko alam kung saan eh. Mamaya i-check natin. All-powerful and ever-living God, when Abraham left his homeland and departed from his own people, that heaven save all their journey. Protect us, your servants, walk by our side to help us, be our companion and our strength on the road and our refuge in every adversity. Lead us, O Lord, so that we may reach our destination in safety and happily return to our home. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Nabulaga tayo ni Pater. Andyan na pala. Ayun, tapos na yung blessing. Nagulat kami, ang bilis pa. Pero okay na din. Na-bless naman yung mga natin. Tsaka yung buong sasakyan. Mahalaga, nakapunta tayo dito. Lumabas kami saglit, naghanap ng parking na panibago. Tapos, ayan, babalik sa loob. Pagbalik tayo kuya. Tapos, doon tayo dumaan na. Lumipat, eka po. Bato pala, nakatali yun. Ay, sarado. Okay na po yun. Papasyal na lang din namin yung bata rito sa loob kasi hindi pa siya napunta dito eh. Tapos ano na rin kami para dun sa part 2 natin. Alis na rin kami. Yan. So ito na yung part 2 ng lakad natin mga kap. Galing dito sa Panawag. Plano namin magpunta ng anong beach pa yun? Sampabian Beach sa Todaligan. So yun, may mga madadaanan tayo na dagat. Tapos doon na kami magpapahinga ngayong gabi. Ito, may auto supply dito. Yes po. May mekaniko po ba kayo? Sir? May mekaniko po ba kayo na pwede pong sumilip lang doon sa van? Saan po kaya may talyer dito? On the way po din. At gumagawa po kayo. May mekaniko po kayo. Ito, may nakita tayong auto shop. Kaya lang, di ako sure kung gumagawa sila. DIY ko na lang, siniptay ko na lang. Ito yung naglilik eh. Ito yung may tulo eh. Kaya natin kung tutulo pa. Nilagyan lang palang alambre to. Ito tumutulo eh. Ayan eh. Ano? Saan kaya yan sir? Yung sa brake master niya. Sa brake? Oo. E di yung brake fluid niya, nakakapasok kaya? Oo, ito. Ang hanapin mo dito, mekaniko, boss. Bali hose ano? Oo, hose lang. Doon mo sabihin mo sa mekaniko, palitan niya yung hose. Aabot ko ako dyan. Maabot yan, sa Hindi naman delikado. Ako yung pagawin dito. Meron dito. Bago arko. Oo kasi doon kayo papunta sa Dagupan eh. Oo, dyan. Sa bago arko may makikita kayo kung papasok yung ren. Kaliwa, Andre. Oo, kaliwa. Unren. Dito. Andre. Kaliwa. Oo. Okay. Basta yung arko, makikita mo yung arko. Oo. Basta lang dito. Oo. May papasok na malikot. May kanto. Oo, may medano po si Mang Rene. May nakalagay na Unren. Okay. Sige boss, thank you. Salamat. Ito. Unren's Auto Repair. Tatawagan daw yung mekaniko kung makapapagawa. Yun, buti may gagawa. Ayun mga kap, performance ng pagmamayari natin kay Payapa. Ngayon pa lang naman tayo nagka-problema ng ganyan sa kanya. So yung hose pala,
na nakakabit dun sa brake fluid, gapok na. Kaya kumbaga sa kalumaan na rin. Pinalitan. Siguro kasi yung nag-build dito, hindi naman siya ginalaw, di ba? Kasi pwede pa. Pero ngayon, papalitan na natin. Tapos nagpabili na lang din ako ng brake fluid. So, i-bleed nila yan. Ayan. Ayan. Ito pala. Kaya kahit anong tali yung ginawa ko kanina, hindi siya gumana. Tumutulo pa rin. Buti nga doon, napansin natin, sabi ni Amang. Kasi pag naubos yun, delikado. So hintay-hintay lang kami dito. May tindahan pa dito, kaya nakapag-merienda rin kami. Pero hindi pa kami nakakain ng totoong lunch. Mamaya na lang pagkatapos nito kasi hindi rin ako mapaliw pag may sira yung sasakyan. Habang naghihintay, sinamantala ko na rin yung pagkakataon para makapagpahinga. Kasi nga madaling araw pa lang, bumabiyahe na tayo. Mabuti na lang din at may tindahan dito yung may-ari ng talyer. Kaya nakapag-merienda rin kami. Ito nga pala yung brake fluid na binili nila. Preston din yung brand. Dito nga pala located tong Anren's Auto Repair Shop sa may arko ng Manawag at San Jacinto. Papunta ng Dagupan City. Thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po tayo, no? Thank you po. Meron. Kompleto. Thank you po. God bless po. Bossing, salamat. Okay, thank you. Ayos na. Kasi nakakatakot. Baka hindi kami makauwi ng Bulacan kung pagpapabukas pa yung pagpapagawa. O nakabili ng minivan, wala nang binili namin. Doon kami pupunta sa Tondaligan Beach. Kilometers 358 daw. Andun tayo. Nandito na kami at naka ilang kilometers din, halos 20 kilometers ayun na, wala nang leak dito sa ilalim. Wait, yan, wala na leak ng brake fluid. Okay na, ayun na yung beach. Touchdown. Sarap. Barbecue sa tabing dagat, ano? Isaw muna. May luya na. Kaya na hindi nagdagat. Pronto. Matama. Ano kayong bakyo naman? May longganisa. Longganisa. Tampo. Pero hindi sa'yo.
Gray sand siya, oh. Yun ang kagandahan pag may dalang minivan, no? Hindi na namin kailangan mag-cottage. Tsaka na pinakamahina niya 500. Oh, 4:30 ng hapon at ganito yung vibe. Hindi siya perfecto, syempre. Marami ring kalat. Matagal na kasi kami hindi nagdagat eh. Kaya okay na to sa amin. Tsaka pipiliin yata namin na mag transient house na lang kasi ang priority namin makabawi ng magandang tulog dahil hindi pa ako natutulog. Eh paano bukas pagda-drive? May mga bangka din dito kaya tingin ko buhay na buhay pa rin yung pangingisda. Yun, may mga lambat. Ang maganda dito, libre, wala kang mabayaran. Mga nagsisurf eh, ang ganda ng alon pala dito eh. Doon kasi pupuntahan namin yung may parang food park din doon na mga street food. Maliban doon sa pinarka namin, ang ganda ng spot doon sa dulo eh. Buti na lang dumulo kami. Yung iba kasi nag-aalok ng parking tsak na may bayad. Eh dumiretso lang kami. So ganun lang, hanap lang kayo kung saan pwede libre. Ginawa lang namin, kumain kami doon sa mga stall. Kasi naging kaibigan na namin yung nagtitinda ng barbecue doon. Ayun, may pulis pa. Ayos. Ayun o. Yung mga naka stasyon pala na pulis dito eh. Ayos, maganda. All in all, para saan okay itong Tondaligan. Ganda ng vibe. Siguro pag summer, seksikan. Ha? Ano daw yan? Atay. Pinrito nga tayo. Hindi ako na makakita ng Meropolyo eh. Happy kung kumakain ka sa dagat na ganyan. Init ah. Ay, masarap. Ito pa lang ulit yung kaya natin, no? Mula Macdo. Ayan na, tapos na tayong mag-FT dun sa may mga food stalls. I-enjoy na lang kami dito, lakad-lakad. Swerte naman ng mga taga dito, ano? May libre silang dagat.
Pa-vlog ko kayo ha. Tama ko kayo sa vlog ha. May sinagang bawat pusong bukas sa init Sa'yo na ba? ng mamayakap. Ito. Nag-iilong ang lahat ng sulat. May kumakanta pa din. Ang nagsimbi nitong hirap. Ikaw bro, dahil Nakatahan pa tayo. ikaw bro, ang star ng Pasko. Isa pa yan? Ha? Isa pa? Sige nga, isa pa. Bigyan mo Isa ng pang kanta. Yung kinaspos. Ah. Nasa timing na lang. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay managsiyawit ng magagandang ibig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig Doon na. ng sigis ay silang, may tatlong aming nagsilalang. At ang bawat isa ay nasipaganong ng tanging araw. Bagong taon ay nagbagong buhay. Hey! Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y nagsigap upang makatanapin masagana. We wish you a Merry Christmas. Ito pa oh. We wish you Oh. a Merry Christmas. We wish you a Parang Merry bidyokin. Christmas and a Happy New Year. Oh, sige na, para makarami kayo. Thank you, thank you. Ang babait ninyo. Salamat din. Thank you din. Shout out. Shout out. Di man tayo sikat eh. Ayan na. Takip silim na mga kap. At dito lang kami sa minivan muna. Maya na siguro kami maghahanap ng transient. Madami naman kami nakakita sa daan eh. Kailangan ko kasi talaga ng maayos na tulog. May dala naman kaming gamit, kaya lang mukhang ano eh, mukhang late sila nagsasara dito eh. So hindi tayo makakatulog hanggat di sila nagsasarado. Eto mga kap, bale dito tayo nakakuha ng room sa Tondaligan Beach Hotel. Hindi makita yung pangalan eh, pero dito na kami mag-settle. Okay naman yung binigay sa amin na price ni kuya. At saka ang gusto ko rito, may parking na malaki na nakabakod. So safe yung sasakyan natin. Kasi dun sa labas may mga nag-o-offer mas mababa dito, sabihin na natin. Mas mababa siguro sila ng 300. Ganun. Pero nasa kalsada lang yung sasakyan mo. So ito okay to. Tondaligan Beach Hotel. Dito yan sa may bandang dulo na. So mag-ayos na kaming gamit. Sakit na kami. Third floor pa yung ano namin, yung kwarto namin. Yung itsura ng lugar mga kap. Diba? Safe na safe, nakabakod. Ito na yung nakuha namin na room for the night. Pagod. And good for 2 dapat, pero pumayag naman si kuya. 3 kami. CR. Check natin. So ano yan? Basta basic. Basta basic at malinis. Pwede na yan. Good morning mga kap. 6:11 na ng umaga. Yan. Maganda dito, malaki yung parking. Tapos nakabakod sila. So safe yung mga sasakyan nyo. So ngayon punta na tayo sa beach at doon tayo magbe-breakfast. Good morning, Dagupan. Ganda rito mga kap. Sulit na sulit yung biyahe namin. Bago pa mag 9 PM siguro, nakatulog na kami. Tapos gising kami ng 5. So sobra 8 hours pa. Dire-diretso yung tulog. Sobrang sarap dahil nga pagod na pagod. Tapos ganito yung makikita mo sa umaga oh.
Ayun na, panalo na. Kumbaga dito pa lang sulit na yung minivan natin. Ang maganda pa dun sa van, kasi first time namin magkasasakyan mga kap. Hindi namin kailangan bitbitin lahat dun sa hotel. Kasi safe naman dun sa pinagparkingan eh. Kaya hindi kami naiilang na iwanan yung mga gamit. So swerte lang din siguro kami dun sa nabook namin na hotel. Pero kung nightlife yung hanap nyo, yung lugar na to hindi siya pang ganun. Nung lumabas kami kagabi, wala na masyadong tao. Tapos nakikita namin sa kalsada mga umiinom na yung mga locals. So nakakailang na din. Kaya ginawa namin, bumalik na lang kami sa hotel. Dapat bibili pa kami ng pagkain or maghahanap pa ng pagkain. Pero hindi na kami tumuloy kasi yun nga. Tapos yun na, nakaramdam na rin ako ng pagod. Sabi ko tulog na lang natin to. Para kinabukasan magising kami ng maaga. So ito, sulit naman. Ganito kaganda yung nakita natin. Isa na lang ang kulang natin dito eh. Nakabili na kami ng pandesal. So kailangan na natin magkape, mag-breakfast. Ganda! Ayun na, nakatapos na tayo mag-breakfast. So magsiswimming siguro kami. Tapos mamaya tingnan natin kung ano pa mangyayari. Pagkatapos nga namin mag-swimming, bumalik muna kami sa hotel para makapagpahinga. At nagplano na rin kami ni Mrs. kung saan ba kami kakain, saan yung susunod naming destination, at iba pang plano para sa araw na yun. Napagkasunduan nga namin na sisilipin muna namin yung Bolasi Beach sa may San Fabian, Pangasinan. At dito nga ay umalis na kami sa aming hotel. Paalam sa iyo itong Daligan Beach. Siguradong babalik-balikan ka namin. Ayan. San Fabian, Pangasinan. Lock. Environmental fee. Sigurado yan. Magkano kaya yan? Ito po. Manager. Magkano po yung nagbayad tayo ng 20 pesos. Ganda ba? Ano tayo? Silip muna tayo kung ano ganap dyan. Balak sana namin yung may yung may papasok yung van dun sa loob, kaya lang mukhang dito lang sa entrance talaga. Lakad muna kami, silip lang. Mukhang dito lang talaga din yung parking talaga nila. Kasi isang narrow na stretch lang to eh. Nakaamoy ko na yung mga inihaw. Oo nga. Ayun o. Target spotted. Daming tao. Tourist spot. May mga may mga video okay.
May dragon boat. Oo, napakainit nga lang. Pero maganda oh. Maganda sana ano. Pero hindi naman siya white beach. Ano sa tingin niya? Ala, hindi. Titibot lang tayo dyan. Libot na lang ano. Tapos hanap na lang kami sa labas ng ano. Ng silong, ang malilim. Tapos baka magluto na lang kami. Eh, tsak na mahal dito. Punta muna tayo dun sa dulo. Okay sana dito, kaso hindi naman namin may papasok yung van. May harang dun sa pinasukan natin kanina. Kaya, kumbaga, walang choice. Maganda yung dagat. At least nakita namin, maganda oh. Mukhang magandang liguan eh. Kung gusto niyo yung talagang outing talaga na may mga cottage, maganda to, recommended. Kasi may cottage na eh. Hindi na kayo mahirapan. Tapos may mga ihawan, mukhang may mga kainan din, may mga restaurant. Kanya lang hindi kami kasi ganun eh. So sana namin ano lang, mag-i-squat lang kami. Tapos medyo magluluto na lang sana eh, para makatipid din. Dahil may pupuntahan pa kami iba mamaya. Hindi namin masusulit yung cottage. Napagdesisyonan nga namin na humanap na lang ng ibang spot para makapag-camping at makapagluto ng pananghalian. Gusto sana namin huminto dito sa mga roadside na ano eh, coastal area. May mga beach kasi kami nakikita, kaya lang puro ano siya, puro siya private. Mga syempre mga gated tsaka may bakod. So sayang. At dito nga biglang pumasok na sa isip ko yung idea na bakit hindi pa namin ituloy ng La Union. Eh nandito na kami sa daan na papunta sa Rosario. Tamang-tama din naman dahil Christmas season ngayon at medyo matagal-tagal ko na rin hindi nakikita yung mga kamag-anak ko sa La Union. Kung di ko pa nga po pala nababanggit, sa San Fernando, La Union po talaga ako pinanganak. Kaya naman iba talaga sa pakaramdam kapag nauuwi ako dito sa La Union. Andito na tayo sa Damortis, La Union na. Dito na tayo sa Go. Maingay, nagbukas yung bintana. Ayun. Dahil hindi kami natuloy mag-camping sa Bulasi Beach, na-realize namin na masyado pang maaga kung diretso agad kami ng San Fernando. At tamang-tama naman dahil may nabasa kaming karatula sa tabi ng daan. Ang nakalagay, Agoo Eco Park. Tiningnan ko siya agad sa Google kung ano ang itsura niya at kung malayo ba. Nagulat ako nung nakita ko na may mga pine trees pala at tabing dagat din, kaya minabuti na namin dumiretso dito. Ayun na yun, may babayaran niya ito ang environmental fee. Tingnan natin kung magkano yung ano. Mag-isa ka lang? Ano po, dalawa. Tayo isang bata. Ay, kalasan. San Fernando po. 110 lang po. 110 po. 110. Luwado. Salamat po. Pag turista siguro iba. Tinabi ko lang taga San Fernando ako, dito naman ako pinanganak eh. Nag-side trip kami dito sa Agoo Eco Park. Ang ganda oh. May pine trees. Wow. Parang Baguio. Dat pala dito lang kami nag-camp. Pwede pala mag-camp dito next time. May picnic area, yun, makapagluto kami. Then di tayo gumastos. Pwede na 110. Tingnan lang natin kasi yung dulo daw nito may beach. Ayun nga. Nako, maganda mamaya pala. May boardwalk. Yung tawagin. Ayun no. May lakaran. Pali, ganda pala dito eh. Baba na ba tayo? Mukhang may fishing spot to.
Tingnan na, nasa tabing ano kami. Tabing dagat kami. Wala pa kasi kaming awning. Doon muna kami sa malilim. Ito, bumalik na lang kami dito. Oh, di ba? Ganda, mga pine trees. Dito na lang tayo, may spot. Ang daming tao dun sa kabila eh. Set up muna kami tapos luto tayo. Kami sa tabing dagat mga kap. Ganda oh. Oh. Dito yung pinagpaparkan ng mga sasakyan tapos may mga nagka-camp doon. Sobrang swerte ng mga taga La Union, lalo yung mga taga dito rin sa Agoo pala kasi meron silang gantong nature na may mga pine trees tapos may dagat. Grabe, ang ganda. Nakakaingit kasi wala kaming dagat sa Bulacan eh. Matapos nga pagtatampisaw ay sumilip na kami sa food park para tumingin ng makakain at mainom dahil napakainit ng araw na yon. At ang nagwagi, Ilocos Empanada at ang halo-halo ni ate na medyo nasobrahan sa asukal. Mga bandang alas 4, paglamig ng araw, naglakad na rin kami dito sa boardwalk. Parang huling sulyap na rin bago kami umalis dahil kailangan na namin bumiyahe papunta ng San Fernando. Kita mo nga naman yung pagkakataon, yung hindi namin natuloy na lakad dun sa Balasi Beach ay napalitan naman ng isang magandang alaala dito sa Agoo Eco Park. Kaya ako talaga naniniwala ako na minsan mas okay pa yung biglaan kaysa pinaplano. Kasi pag wala tayong ini-expect, minsan mas na-appreciate pa natin yung binibigay sa atin. At mas nagmamarka kahit maiwan na ito sa alaala. Tao po. Pre. Good evening. Si Kuya. Kuya Noel. At ayun na nga, isang masayang reunion na ang nangyari sa amin ng mga pinsang ko at ng tita ko. Hindi ko na rin masyadong dinocument yung part na yun dahil mga personal na bagay na rin yung pinag-usapan namin. Pinaghandaan nila kami ng masarap na hapunan at magandang matutulugan kaya naging maayos yung pagstay namin sa kanila. What's up mga kap? Ito na yung day 3 natin dito sa ating North Luzon adventure.
At eto, nag-almusal na tayo ng napakasarap na vegan longganisa tsaka katuray na may itlog. Sarap ng tulog namin, tapos ang sarap pa ng kwentuhan ngayong umaga, kaya sobrang solid talaga. Nagkaroon pa nga tuloy ng instant tutorial kung paano tanggalin yung pait ng katuray. Tinuro ng tiyahin ko kay Mrs. para nga pagka uwi namin masubukan sa bahay. Itong gitna, okay na. Okay yan. Ito lang kasi ang maano dito, mapait pag ito na isasama yan. Tanggalin mo yun. Tayo lang, ganyan. Pero Tapos, ba yan? Yung pollen na, ano, dyan. Pollen na. Yun lang. Pero yung lahat. Thank you. Salamat. Bye-bye. Bye po. Salamat ha. Merry Christmas Merry po. Christmas. Sabihin mo sa kanila. Opo. Thank you, thank you. Ingat kayo. Nagpaalaman na nga kami sa kabila ng pagpigil nila sa amin na umalis. Gusto kasi nila doon na raw kami mag-spend ng Christmas. Pero maaga pa naman at tingin namin naabot pa naman kami ng Pasko kung uuwi kami ng Bulacan. Pero natuloy nga ba kami? Tingnan natin sa mga susunod na mangyayari. At bago ang malayong biyahe, naisipan muna namin dumaan dito sa SM La Union. Kasi first time din na umuwi kami dito na may SM na pala. Kaya titingnan na rin natin. Ayos din, parang itinema nila yung SM dito sa vibe ng La Union. Ayan pa lang tayo nagpagas mula Bulacan. Galing na kami ng La Union. Naisipan lang namin na tumuloy na ng Baguio. Tingnan natin kung ano mangyayari, kung matutuloy talaga kami ng Baguio. At yun nga, nagkagulatan na naman. Diretso na pala tayo ng Baguio. Naisip kasi namin na, total, nandito na lang din tayo sa North Luzon. Bakit hindi pa natin sagarin at ituloy na sa Baguio ang biyahe natin? At alam naman natin na yung Baguio talaga, testingan ng mga bagong pag-aaring sasakyan. At eto na nga, sisimulan na nating testingin si Payapa kung kakayanin niya ba yung ahon ng Baguio. Sa totoo lang, bilang bagong driver din, medyo diskumpiyado ako. Pero kailangan lakasan yung loob para makaabot tayo sa taas. Matarik ang daan at kung mapapansin nyo, ino-overtake na kami ng mga ibang sasakyan. Pero okay lang, hindi ako nagpa-intimidate dahil alam ko, hindi tayo bibiguin ng minivan. Naka second gear lang ako dito. Hinay-hinay lang para sigurado. Mahirap na lalo't hindi natin kabisado yung kalsada. Tapos kasama pa natin yung ating pamilya. Katagalan, nagamay ko na rin sa wakas. At yung kaba, napalitan na ng saya sa pagdadrive. At habang pataas kami ng pataas, nararamdaman ko na. Malapit ko nang matupad yung isa sa mga pangarap ko. Ang makapag-drive hanggang Baguio. Nakarating na nga kami ng Baguio sa wakas. At gaya ng inaasahan, traffic dito sa Baguio. Mas matagal pa yata kaming naghanap ng parking kaysa umakyat Nawala na sa isip ko pero bisperas nga pala ng Pasko ngayon. Sobrang daming tao talaga dito sa Baguio.
Lahat yata umakyat eh. Ayan siya. So ito yung main parking ng Burnham Park at may mga stall dito sa gilid. Ayun. Tatry nating maghanap ng pwede nating pagparkingan buong gabi at balak na lang namin mag-camp dito. Kasi malamig naman eh. So dito na tayo matutulog para makatipid tayo. Hindi ko pa alam yung yung pwede daw dito mag-overnight, kaya lang baka pag tayo na lang naiwan eh medyo makaramdaman natin. Tingnan natin mamaya kung paano yung sitwasyon natin sa pagtulog. Pero sigurado di na kami uwi. Grabe yung mga ahong kanina. Medyo kinabahan ako pero kaya naman kasi first time ko makayat dito nang ako yung nagdadrive. So yun, mamaya na lang ulit mga kap. Mamasyal muna tayo. Naglakad-lakad kami pero hindi ko talaga kinaya. Inaantok ako kaya bumalik muna ako sa van. Mga kap, first time natin mag-stealth camping dito sa Baguio. Pinaset up ko lang yung tutulugan namin dito sa parking. Pwede naman mag-overnight dito eh. May bayad nga lang. So 300 pesos. So ito, lalagay natin sa bintana para hindi tayo pasukin ng lamok. Pagandahan dito sa Baguio, malamig. Hindi na natin kailangan mag-aircon. May nakatingin pa sa atin na mama. Andun, yun. Titingnan siguro kung ano yung ginagawa ko. Dito kami naglagay ng ayan, mosquito net. Kasi dito yung side na wala nang pwedeng mag-park. Kasi may puno dyan. Tapos dito sa kabila, sinarado na lang namin kasi may mga iba rin tao eh. Mga kapitbahay natin. Hindi ko alam, baka matutulog din sila dito. Ito mga kap, mabilis ang video lang nung setup natin tsaka pwesto natin dito. Ito yung buong parking, pakita ko. Burnham, tapos kung anong building to, SM ba to? Oo, SM. Ano yung SM? SM Baguio. Burnham Park. Tapos dito tayo nakapark. Yan, ito si Payapa. Okay, safety na tayo dito. Doon tayo nakapark mga kap. Tapos ito lang yung CR. So ayan, pwede na. 300 ang overnight parking. Dahil Christmas Eve ngayon, sinuwerte kami dahil may fireworks dito sa Baguio City. Merry Christmas. Nahanap kita kasi. Kasi hinahanap namin yung McDo.
Ang lamig sa Baguio tapos wala kaming mga baong jacket. Dahil hindi plinano ang Baguio City, yun ang naging problema namin buong gabi. At syempre, dito na rin kami nag Noche Buena. Simpleng mga pagkain pero memorable sa amin to kasi first time lahat. First time sa van, first time sa Baguio, first time sa road trip kami nag Noche Buena. Mga kaps, so napatunayan natin na kaya ng minivan na umakyat dito sa Baguio. At Christmas Eve ngayon, ito yung setup namin. Ayun yung SM Baguio, nandito yung Burnham Park. Dito kami sa parking. Okay naman, maluwag. Hindi katabi tayo pero sakto lang. Tapos ito, pwedeng buksan. Dito kami kumain. Tapos ayan, nakahanda na rin kami para matulog. So mga kap, hanggang bukas na lang para sa ating day 4 ng ating holiday Christmas road trip. Good morning mga kap. Kape na tayo. Umuulan dito sa Baguio. Pangilan na araw na natin ito? Pandi mo? 4th day. Sobrang lamig nung naging tulog namin kagabi. Mabuti na lang at ngayong umaga may sumalubong na mainit na kape. Ito yung maganda dito sa napwestuhan namin. Para kaming meron ng sarili ditong privacy area. Bubuksan mo lang yung pinto. Tapos nakasarado na to. Dito na lang din namin nilagay yung mga to. Mga sobrang gamit. Tsaka dun sa roof rack. Safe naman, hindi naman nawala. Morning Baguio. Ilan na? Tatluhan? Magkano yung tatluhan? Sir? Yung abatan. Passenger princess. Mas maganda magbike pagka umaga. Pagka hapon, punong-puno ito kahapon. Pagkatapos namin magbike dito sa Burnham Park, nag-ayos na rin kami ng gamit. Para magpunta sa nag-iisang tourist spot na gustong mapuntahan ni Luna dito sa Benguet. Punta na tayong Strawberry Farm. 20 minutes na biyahe mula Burnham. Saan tayo? Magsaysay flyover pala. Swerte na din dahil yung papunta pala sa Strawberry Farm, madadaanan namin tong Valley of Colors. Napakaganda talaga. First time din namin tong makita. Ito na tayo guys, tupig oh. Mahal pa dito yan, ayun. Strawberry. Yeah, mamaya. 7 to 5. Teka lang, sino kakausapin natin? Ha? Strawberry Farm. After nito magpipik lang tapos baba na tayo. Kailangan natin umuwi. Merry Christmas nga pala mga kap.
December 25 na. Strawberry girl. Yeah. Local ka ba? Local ka ba, girl? Dito natupad namin ang isang pangarap ni Luna. Ang makapag-strawberry picking dito sa La Trinidad, Benguet. Red na red. Wow. Ganda dito. At yung iba may butas. Paano kain ng insects? Yun mga kap, bali ang bayad sa strawberry picking ay 700 per kilo daw. Pero syempre hindi mo kami magkukuha ng 1 kilo. Marami na yung kalahati yan siguro. Ha? Yan o, dami rin tao. Christmas Day ngayon. At least natupad namin yung isang wish ni Luna. Mahilig talaga yan sa strawberry. Ito ganda o. Yun na. Nakukuha pa. Dahan-dahan, anak, maputik dyan. Pagkatapos namin dito, dumiretso na rin kami agad pababa ng Baguio. Kasi gusto rin naman namin abutan yung Pasko dun sa Bulacan kung nasan yung mga pamilya namin. Hindi rin biro ang magiging biyahe namin pababa. Dahil dito, masusubok ang brake system ng minivan. At syempre bilang driver, dapat alerto rin tayo at nakafocus talaga sa pagdadrive. Pero may enjoy mo rin talaga dahil napakaganda ng view hanggang sa pagbaba. Ito muna tayo saglit dito sa mga tindahan ng gulay. Yan. Bili muna kami para may magamit tayo sa pang-New Year. Yung parte na to hindi lang masyadong halata sa camera. Pero sobrang lalim na lusong niyan. Kaya ang gamit kong gear dyan low lang. Para mabagal lang yung pagbaba. Nakakatakot siya para sa first time na katulad ko. Pero inisip ko na lang kailangan ko talagang lumabas doon sa comfort zone. Para ma-discover ko yung mga bagay na kaya ko palang gawin. Minsan kasi utak na lang din natin yung kalaban natin eh. Minsan kailangan lang natin magtiwala sa sarili. Kahit na 4 na araw lang yung naging biyahe namin, ang dami kong natutunan. At yung mga memories na ginawa naming 3, habang buhay na yun mag-i-stay sa akin. Siyempre, bago umuwi, bili muna tayo ng pasalubong. Dito kami huminto sa Villasis, sa may palengke. Ang dami kasi naming nakakitang tinda rito na mukhang mabibili na namin lahat. Mga bagong luto naman po. 4. Dagdag nyo na, tatay. Kaya po, 4. Mga pan lang siguro. Tatlo. Muli, maraming salamat sa pagsama mga kap. Yung 4 na araw na road trip namin ngayong Pasko, sobrang naging saya para sa amin. Sana na-enjoy nyo rin. At kung umabot ka dito sa dulo, thank you kasi hindi ko naman iniisip na may nanonood nitong vlog ko talaga eh. At kung sakasakali din, pasubscribe na din. Merry Christmas at Happy New Year mga kap. Samahan nyo sana kami sa mga susunod pa naming paglalakbay. Payapang araw.